What is up, guys? It's Galactic Shark. And this is Chairman D. Welcome to the Baggage Counter, your millennial survival guide for the messiest decade of your life. Ngayong episode, pag-uusapan natin ay tungkol sa wedding slash marriage. Before kami mag-start, mag-subscribe kayo sa aming Spotify, Facebook, Instagram, TikTok, Apple Podcast. Meron kaming Discord na hindi YouTube. kami nakakapag-chat kasi matanda na kami. YouTube. Yun, alam nyo na yan. Subscribe, hit the notification bell. Kala ko sabihin before anything else, let's pray. Let us pray. Hindi. Ano to kasi, sa Pilipinas kasi, di ba? Sa Pilipinas, kapag sinabi mong ikakasal ka, mga tao excited sa'yo. Siyempre. Wow, ikakasal. Wow, engage. Ang unang tanong ng mga tao ay, Buntis ka ba? Ay, hindi. pwede din. or, Buntis pa siya? or, unang tanong, saan yung venue? Sinong imbitado? Yun lagi. Diba? And it suddenly becomes a community project instead of a personal milestone. Diba? Ano, magpapakatay ba tayo mga baboy? Ano, isang barangay papakainin mo? Sobrang ano naman yun, sobrang probinsya naman doon. Sa probinsya, ganun. Pero diba, pag sinabi mo kakasal ka, laging tanong, saan kayo kakasal? Invited ba si ganyan? Invited ba si ganyan? Invited ba si tito ng tita ng pinsan mo? Yung mga ganun, diba? There is a massive cultural pressure to book the biggest venue. Merong 300 people na invited. Tapos, you go into debt in a single day. Lahat ng life savings mo, working up to this moment, ubusin mo sa isang araw. Diba? Or mas realistic is, siguro naman depende sa estado ng buhay. No one will expect you naman to book the biggest venue. Pero, majority is, nag-expect ang tao na mag-book ka or gagastos ka ng more than dun sa capacity mo talaga. Pang middle class ka at ang gagawin mong wedding, pang mayaman. Tapos, sa mga low income earners natin, ayaw pa sabihin mga nasa laylayan. expect naman ng mga tao, yung pang wedding mo, pang middle class naman. Laging yung expectation is more than dun talaga sa... more than you can afford. Laging ganun yung expectation for some reason. Pero anong mangyayari if you completely reject the blueprint, reject the script? Ano mangyayari? Tayo yun. So today, on the Baggage Counter, we are talking about the wedding industry trap. I-unpack natin bakit ako, nag-decide kami na magkaroon lang ng intimate wedding. Bakit kayo, nag-decide kayo na magkaroon lang ng intimate wedding. So, yan. Dagdag kaalaman, parehas kaming intimate wedding. Kinasal kami ni Joshua. Kami dalawa yun. Pride month. Tapos na yung Pride month. Hindi, kasi, kwento mo na lang. Well, sobrang laking, dito ko masabi, sobrang laking factor ng parents. Sa case ko, si Mami, ewan ko kung si Daddy buhay siya, kung magiging iba ba siya, or anyway, si Mami, tsaka yung parents ni MJ, medyo tumaas yung kilay ng sinabi namin intimate lang gusto namin, wala masyadong i-invite, wala kami invite na tito, tita, ganyan. Medyo parang, hindi ba talaga pwede isama sa ganito, hindi ba pwede isama sa ganyan. Ayun, tumaas ang konting kilay nila, pero at the end of the day, they respected our decision. Which is, sadly, hindi kasi lahat ganon. May ibang parents is, parang hindi pwede. Ano na lang sasabihin ni kumare? Ano na sabihin ni kumpare? Nung anak nila, kasama ako. Tapos, itong kasal mo, hindi ako makakapunta. At first kami noon, ang plano namin, hindi intimate pa. Mag-i-invite pa kami ng mga kamag-anak. Pero at the same time, medyo budget. Kasi, yun lang, limited naman din talaga yung budget. Ayaw namin yung magkakasal kami, tapos uutang. Or may iba, ikakasal, tapos yung umaasa sila na, hindi, mababawi naman natin yan sa sa mga pupunta, sa mga sponsors, mababawi naman natin yan. For some, nag-work siya. Pero I don't want to take the risk. Ayaw kong gumastos, sa aasa lang ako doon. What if it doesn't work the way I expected it to be? So baon na ako sa utang. Tapos habang nagkaplano kami, ako lalo, ang priority ko, masarap yung pagkain. Sorry, ayaw kong mag-push. Masarap yung yung mozzarella. Ayaw kong mag-push ng kasal, tapos yung budget ko per head, 200 pesos, 300 pesos sa pagkain.
Tangina, sorry, pero baso. Pangit na catering yun. Mm. Ayokong, may tawag din eh. Ayokong i-jeopardize, parang gano'n, yung quality ng pagkain para lang ma-accommodate lahat ng tao. So, we ended up parang nabawasan din kasi pagka in-invite namin to, tapos yung isa hindi in-invite, magkaka-issue. Oh, wag So, na lang invite parehas. totoo yun. Wag na lang i-invite parehas. Okay? Mm. Kapag sumaloob nila, medyo lumabas na yung totoong kulay. Pero, kasi ako if hindi ako ma-invite, tapos alam ko naman yung reason, limited yung, yung Oo. participants yung invited, okay lang. Oo. Invite ako sa kasal, hindi kasama wife ko kasi limited lang. Okay lang talaga. dapat. Oo. Okay lang. Tapos, ayun nga. So, dun kami, nag-end up kami sa civil wedding. Ginawa is yung sa matrimonial, shout out matrimonial, baka naman Shout pwede out. mo akong bigyan ng cut. Ilan na hina-refer ko sa'yo? Parang 4 ata o 3 na. Si Joshua, sila Milante, isang Belmonte, tapos may 4 na nga. Di ba dapat may cut ako? Anyway, after nun, ang nangyari namin, after yun ng service, dun sa matrimonial is punta na kami sa reception restaurant, Fino Deli. Oy, So, masarap yung mozzarella. well, kung taga Marikina kayo, alam niyo naman sa Fino Deli, hindi ko sasabing yan yung best restaurant, but they provide quality foods. Okay lang, may S yung food. Pwede. Sige. Para hindi AI. Para hindi AI. They provide quality food. So, masaya naman kami sa part na yun. Ayun, kami din. Actually, parang never na namin iniisip na mag-arbo talaga. Kasi parang, ang hirap kasing mag-punch above your pay grade. Alam mo yun? Parang imagine mo, nagbe-build kayo ng life together. You are starting a life together. Tapos isa-start nyo yun sa utang. Di ba? Okay na yung you spend what you can afford. Tapos, so, yun nga, nag-decide kami sa matrimonial? Basta the matrimonial. Civil wedding din. Ano lang yun, parang ang kasya lang sa loob, 16 people. 16 people lang yung kasya. So, yun, kasama yung mga kapatid ko, kapatid ni Mitch, parents ni Mitch, lolo't lola ni Mitch. Siyempre kami. Oo. As in, A onti few lang. cousin or one cousin lang ata yun. Oo. Parang kasi onti lang talaga. Tapos, okay naman. Masaya. Tapos, after nun, lipat sa restaurant. Sa nung lumipat kami sa restaurant, sa Lola Cafe. Doon, medyo nagkaroon naman kami ng chance na mag-invite ng a few friends more. So, parang medyo mura kasi yung restaurant dahil consumable. Yeah. Di ba kasi kung may iba per order kasi, may iba consumable nga. Consumable kasi yung kumbaga parang instead of kukuha ka ng venue, kukuha ka ng catering, na separate bayad pa, separate tao nakakausapin. Kumuha kami ng restaurant, tas consumable, tas si Mitch gusto na ipa-design yung mga table. Merong parang pina-design lang niya yung dinesignan yung tables. Yun lang, instead of di ba yung iba, meron pang LED, merong yun, kahit kayo wala ng LED, literal na, wala nga program yung reception kain lang So, ayun, masaya naman. Masaya kami sa ganun kasi, first off, kinasal kami, tapos pag uwi namin, di kami bound sa utang, na-spend namin kung ano lang yung afford namin, tapos, masaya, after. May mga two disclaimers. One is, hindi naman kailangan lahat ng tao is gumaya sa amin na mag-civil wedding. Ang sinasabi lang namin dito is, huwag kayong nalagpas dun sa capacity nyo, ipipilit lang, maipilit lang. Parang may iba kasi talaga ginagawa yan para makiuso. Kasi uso yung magandang wedding. Parang status symbol para sa iba na ipakita na maganda yung wedding namin. Inutang naman. Yung mga ganung bagay. Two, baka may magsasabi dyan na hindi, kaya tayo nag-civil wedding kasi limited yung pera natin, etc. Well, actually, kayang i-push aminado naman na limited talaga yung pera. Hindi natin kaya yung sobrang gandang church, etc. Probably if may malaking pera, sobrang laking pera, mag-civil wedding pa rin ako pero mas magandang lugar lang.
Pero hindi magbabago yung fact na gusto namin intimate wedding lang. Kami din ayaw Hindi namin magbabago talaga. yung part na yun. Kung mas maraming pera, probably madadagdagan ng onting invited, pero yung talagang people who meant sa buhay namin. Ayoko mag-invite nung wala naman dun sa journey namin. Nadagdagan ng onte, pero yung part ng intimate pa rin talaga kasi, eh. for example, Kahit may 2 million budget, most likely gagawin ko dyan intimate Intimate pa wedding rin. tas sa beach Quality wedding. lang. Oo, quality. Mas gusto ko yung mas onte. Tapos mas maganda, mas onte. Kesa yung parang, ang dami nga. Tapos, hindi ko naman kilala yung Tapos puta ka ng pagkain, puro alat lang yung lasa. Hindi, or kahit sabihin natin, sige, malaki budget. Kapag handaan, sabihin natin. Tapos, hindi pa rin ako mag-invite ng madami kasi, most ng people dyan, hindi ko kilala. Di ba? Gusto ko lahat kilala ko para masaya. Hindi pwede sa akin yung tipong, dahil kakilala lang nito. Pero may iba, kaya nila, kaya ng pera nyo, go ahead, go lang. Kayo bahala, hindi naman namin kayo Pero wag dinidis. lang, ang pangit ng pagiging, Ayoko lang ang pangit ng maging pretentious na pipilit nyo yung hindi naman kaya. Second, pangit yung gagawin nyo against your will just because sabi ni mama, sabi ni dad, gano'n. Di ba? Sino ba yung kakasal? Yun ang tandaan nyo. Kapag kapag may mga decisions nung kasal, gagawin ko lang may superpower yan. Pagkasal, sabihin mo lang, tanungin nyo yung bride. Huwag ko tanungin nyo yung bride. Yun, superpower yun. Kasi, yun, no one can go against the bride. Not even the groom. Not even the groom. Totoo. Kaya yun superpower yun. Na parang kapag may kailangan ka, huwag ko tanungin mo yung bride. Si mami na may mga gusto siyang i-invite na eh. Pero again, sobrang understanding naman ni mama sa part niyan. Hindi sumama yung, nalungkot kasi hindi may invite. Pero hindi yung sumama loob, hindi yung naging issue. Wala talagang ganun. Sorry, titas. Sorry, titos. Oh, well. So, sobrang big deal talaga sa akin ng pagkain eh. Nakapunta ka na ba kasal ng pangit ng lasa ng catering? Or kahit hindi kasal? Hindi sa libre, thank you. Pero nakakawalang gana minsan eh. Paano, like? Yung, lahat, puro alat. It's either sobrang alat, sobrang tamis. Parang yung mga catering na... May mga cheap catering kasi eh. Na para maitawid lang. Alam mo yung kutsara tinidor pang kantin. Yung kutsara tinidor pang magic. Yung magic. Kasi nabibenta ka. Ang sama talaga. Hindi. Pero yun nga, kasi importante sa akin, tapos nagano kami nun, nagtuon ng pansin, tama ba yung? Wow. Nagtuon ng pansin talaga sa pagkain. Parang kalahati ata parang mas mahal yung pagkain namin kaysa sa singsing eh. Oo. Ay, kami din. Nga pala, speaking of singsing, if kukuha kayo ng singsing, yung pinagkuhanan namin sa Ongpin, sa malapit sa Lucky Chinatown. Mura. Marami doon. Ito, gold to. Boom, magic, may drinks na kami dumating na yung drinks namin. Boom, namin. we're looking for this? Sa Coffee Cut, sa kapitbahay namin, nagbebenta ng kape. Dirty ube. Alam mo, pag matanda, may nahihilig na sa ube, no? Ako hindi pa rin. Bata pa ako eh. Oo nga, yung tubo pa lang yung buhok mo eh. So, teka. Doon tayo sa singsing mo. Yung last part. Ito na lang. Yun. Ongpin! Nabili sa Ongpin. Parang Kuya, baka gusto mo dito, kuya, tignan, no? Mura namin. Alam mo, literal na yung isang buong street, puro gold. Ganun. Tapos, maganda quality, tapos affordable. Hindi ko na sasabihin yung presyo, syempre. Pero, maganda quality, affordable, gold na gold. Shit, Tapos, malamang dumoble na yung presyo nun. Or, ngayon, no? Oo, mahal ngayon eh. Sa bagay. Pero compared sa mga, kasi
kunwari pupunta ka sa yung mga nasa mall. Ay, Grabe. mahal talaga yun. Nag-check kami sa mga mall usually. Mga pinakamura mo 300. And to be fair kasi, yung overhead expenses nila, Oo, like gets renta, naman. Gets iba yung naman. bayad ng kuryente nila doon compared sa mga nasa Divisoria. Mm. Ayun, Pero yun nga, kung naghanap kayo ng quality tas affordable, yun, sa Ongpin. Ang dami, maraming pangit din. So, kailangan magaling kang pumili. Kasi merong mga shops na super OA naman yung pagka-affordable na parang binasta na lang yung singsing. ito May mga ganun naman. may advice ako dyan. Kunin niyo yung gusto niyo kunin na singseng or necklace. Dilaan nyo. Kapag ka medyo maalat, fake yun. Pag matamis, totoo yun. Pag maalat, may nagsuot. Pag matamis, sariwa pa sa pabango. Pag may maalat, Baka may may gumawa. nagsuot. Pag may gumawa talaga nun, ha? Gusto kong gawing content na yung puro obvious na fake news, eh. Para gusto kong makita gaano ka Rage tanga bait. mga tao. Rage bait na. Ano Ay, to? no. Pero yun nga, yun, kung naghanap ko yung singsing, lahat nandun sa Ongpin. Basta galingan nyo yung pagpili. Kasi hindi rin lahat maganda. So, pili kayo dun sa yung quality na na magugustuhan nyo. Kasi ito, gold tsaka white gold, two-tone. Two-tone. Oo. Pero, sa akin din. Pero sa sobrang dumi na. Parang gold na lang din Oh, siya. parang naninilaw kasi yun eh, pagtagal eh. Pero nalilinisan naman. Totoo naman, hindi siya two-tone. Totoong na. Totoong- Same lang, oh. Ay, parang yellow na lang siya. Hindi na siya two-tone. Dapat mapalinisan natin ba? Doon ko lang din nalaman na mas mataas pala yung karat niya, mas malambot. Oo. So, Kaya yung sa akin, meron dito, ginamit ko to, nagbubuhat kami ng mga bakal. medyo Tama yung ano. Oo nga. Medyo na-bend. Medyo pa ba yan? Parang kinagat eh, no? So, ayun. So, at least alam nyo, totoong gold. Hindi siya yung Oo. hindi siya yung gold-plated lang na na aluminum. Hindi tayo sure na dyan. Basta yun, suggestion ko sing-sing sa Ongpin. Sa mga nakikinig na na malapit na ikasal at nagpaplano magpakasal. Pero if gusto, marami kayong pera, go lang. Oo, marami kang pera, go lang. Punta kayong mall. Oo, Punta bili ka kayong- nung yung pangit na Punta 300K. kayong Dubai. Yun nga lang kasi, you get more than what you pay for. Compared sa mga malls, Mm. you get more than what you paid for. Oo, yun talaga. Kasi syempre, sino bang hihindi sa mura na quality, di ba? Kesa yung entry level pero mahal. Ah, Di ba? Ano pipiliin mo? Edi syempre, mag-effort ka na nandiyan ka na eh. Syempre, kunwari, instead na 300K, yung 300K na ilagay mo na lang sa kasal din. Di ba? o kaya gamitin mo sa sa scatter. Joke lang. Para maging 600K. Di ba? Tapos naging 600 pesos. Mapapahamak pa tayo doon. Hindi. May joke yun, ha? May joke yun. Huwag Joke yun. Huwag kayong DDS. Then, tsaka ito pa, yung wedding tax. Hindi siya technically tax ha. Hindi siya, Sorry. Hindi Umano siya- yung pag-ano ko ng finances eh. hindi siya, hindi siya literal tax. Pero, like for example, if nag-inquire ka sa isang supplier, pag sinabi mo na birthday or event, ganito yung presyo. Same quality, same everything. Pag sinabi mo na wedding, triple. Okay. Ganon yung presyo. Totoo yun. Akala ko dati hindi eh. Pero totoo yun. Sorry tungkol sa pag-inquire ng supplier, kailangan itong masingit. Nag-food tasting ba kayo? Oo. Nag-attend kayo? Oo. Ang Ang sarap sarap. eh. Ang sarap pag food tasting, boy. Sa mga suppliers, pumunta kami doon talagang with the intent na mag-inquire talaga. Hindi naman yun para gamitin lang kayo at makatikim ng masarap na pagkain. Mm. Kasi yan, gusto ko lang yun kasi yung saya nun. So, okay. Going back to wedding tax. Hindi, pero wait lang. Food tasting. Sige.
Ang sarap. Yung sa Lola Cafe, di ba? Nag-food tasting kami. Literal, unang subo ko pa lang nung salpikaw eh. Sabi ko, dito na. Merong, Pagkagat ko nung salpikaw, yung malambot na bawang, yung natutunaw na bawang na gano'n. since favorite mo sabi ko, one of these days, ililibre kita sa Brewing Point. Ipupusta ko buhay ko. Best, if not one of the best salpikaw sa buong Pilipinas. Tangina. Pupusta ko talaga yan. Yung mga salpikaw dito sa atin na masasarap naman sa Marikina. Na-enjoy ko yon. Thank you kayo yung mga go-to namin pagka nag-crave ng masarap na pagkain. Pero layo. Pero hindi, totoong masarap yung sa Lolas. Pero bigla ko na-isip na kailangan matikman mo yung sa Brewing Point. Brewing Point. Tapos, meron pang isa. Bigla ko may gusto ko ikwento. Kalimutan ko lang ng pangalan ng restaurant dito sa atin. Nagkikater sila ng ganon for wedding. Meron silang parang backyard garden. Na may puno, tas pwedeng doon na rin yung mismong Parang venue reception, or oo. reception, tsaka ceremony. Ceremony. Okay, ceremony. Yung ceremony sa ano yun eh, sa mga, yung mga teacher Yung sa na, teacher ceremony, Weng, teacher tawag Judith, dito? mga ganun. So, pumunta kami doon. Ah. Order kami ng pagkain lang na tingin namin gusto namin orderan. Tapos, nagtanong kami sa waiter kung pwede makausap yung manager para mag-inquire. Tapos hindi kami tumuloy kasi putang ina yung sabi ng waiter, busy daw yung manager, pero kitang-kita namin yung manager, nag-Facebook lang naman. Eh syempre kung ganun palang inquiry pa lang, napakatamad na, hindi ka nagaganahan. Sana to isang Roque na restaurant rin. Gusto kong... Marikina. Ayoko naman siraan. Ano Pero, pangalan? hindi, nakalimutan ko talaga. Okay. Pero, basta, restaurant siya sa bandang San Roque, malapit sa Mike's Gym. Tapos, may backyard sila or something na pangkasal nga. Yun lang, pero ayaw ko, andun pa yung manager niya. Parang dun pa lang, paano ka namin gusto maging umorder naman kami na pagkain, venue? binayaran naman namin. Hindi naman kami nanghingi ng free sample na pagkain eh. Biglang nag-grant na lang eh. Kasi baggage counter nga eh. Oo, baggage ka. Hindi mawawala yung rant dito. Tsaka yung mga binablind item. Tsaka yung mga sinisiraan. Hindi, pero yun, diba? Kasi sa wedding, sa Pilipinas, yun talaga, like, kailangan spectacle. Parang tradition yun eh. Tradition sa atin na it has to be a spectacle. Na weddings, alam mo yung definition ng performative, eto yun. Yeah. Yung pagiging performative, weddings yun. Na parang nagiging performance siya na kailangan merong ultimo yung ceiling may design. Yung mga ganun. Ano ang mga uso sa wedding ngayon ang hindi mo gusto? Like, yun nga, ceiling, may design, ayaw mo nang may photo booth. Kunyari lang ngayon na. Actually, okay lang may photo booth kasi kami may photo booth. Hindi, kunyari nga. So, basta ano yung mga Ano ba? ayaw mo? Mga ayaw ko, Ayaw mo pag sobra sa design? ayoko yung nilalagyan ng pera yung nagsasayaw. Okay. Sobrang ayoko nun. Parang, para sa akin, hindi ko alam kung ano yun may religious something or may traditional something. Pero para sa akin, hindi siya, kumbaga, hindi siya tasteful. Parang, anything na parang, ang dating is opera. Para sa akin, kung bibigyan mo pera, i-envelope mo. Thank you. Meron ako worse pa dun sa pagsasabit ng pera. So, may napunta ng wedding sa probinsya to. After yung pagsabit ng pera, ang mangyayari, parang lahat ng taong tingin nila may pera, i-invite nila para mag-message. Tapos, pagdating na sa taas, or paghawak na yung mic, kakantsawan. magbigay ng pera. Bigay. Ayun yung, ayoko kasi na parang, like, kaya siya gift. Kasi gusto ko, bukal sa loob. Kaya siya gift. Kaya hindi kami yung parang, wala kaming pinilit na magbigay. Like, literal, lahat ng gastos, ako. Ganun. Wala kaming parang, oy, mag-ano ka naman, magbigay ka naman, oy, mag-ano ka naman. Walang ganun. Literal na, kung may magbibigay, na mabalik man yung ginastos namin, okay, good. Kasi gift yun eh. Like, I will accept the gift. Pero yung tipong, magbigay ka naman.
Sobrang mo yung weird ano? niya for me eh. Alam mo yung meron tayong kanya-kanyang preference, di ba? Pwedeng gusto mo ng intimate, pwedeng yung iba wala, ay ayaw nila, gusto nila magharbo. Pwede yung iba gusto nila sa church, pwede yung iba gusto nila civil lang. Kanya-kanya, I agree doon. Pero pagdating sa panghihingi ng pera, walang kanya-kanya doon. Tangina, mahiya Oo, naman kayo. maya ka naman. Like, merong right way to solicit siguro. Ah, Merong right way. Pero wag yung distasteful na, may pera, bigyan niyo pera. umalis ako noon nung napansin ko ni Patrick, lahat ng i-invite nila kakantsawan nila. Invite nila para magbigay ng message kakantsawan. Umalis ako. Hindi ko tinapos yung Mm. tawag dito, yung after party or yung mismong reception na. So, Mm. Kasi, ayun nga para sa akin, kaya importante na yung mga i-invite mo is yung mga ka-close mo. Para walang ganun. Na walang na-uncomfy, ah, para walang yun mapipilitan magbigay. Kasi kung ka-close mo at mahal mo lahat ng mga tao nandun, alam mo na pag nagbigay sila, bukal sa loob nila yung so pagbigay. imagine mo, wedding mo, tapos pag uwi ng mga in-invite mo, sabi nila, takin kapal ng mukha ni Daniel. Di ba? Ang kapal ng mukha Kasi, gusto mo ano ni yun eh. Daniel? Kaya nga wedding, ano yan eh, celebration yan eh. Celebration of your union. Tapos para kasing literal na intentionally nag invite ka ng bad vibes pag, di ba? Ano may union? Yun Yun yun. eh. Kapag sobrang daming tao, like, kunwari, mga 300 na tao nandyan. Pansin mo na yung bagong kasal, hindi yan makakakain. Hindi yan makakain. Lahat yan, oh, picture-picture. Oh, picture-picture with this table. Picture-picture with this table. At tapos, literal na lahat babatiin mo. Pero I think yung part na yan is kaya siyang ma-solve ng kung meron kang magandang kung meron kang magaling na Planner. planner. Mm. Which is hindi mura. Hindi mura. Gusto mo mura? Putang ina mo. In an intimate setting kasi, you actually get to sit down, you actually get to relax, enjoy the meal na test mo pa para lang malagay doon. Feeling ko kasi, lagi yung sinasabi, extrovert ako eh. Pero di ko lang kung katandaan na to, pero ayoko na masyadong tawag dito, masyadong nakipag-socialize eh. Napagod na ako eh. So I think malaking part yon kung bakit ayoko rin, kaya kung bakit gusto ko ng intimate, ayoko ng maraming tao. Maliban sa one, oo, again, pera, issue yon. Pero kung gugustuhin, kaya naman ng maraming tao. Pero ay, pagod eh. Oo. Literal, kung gugustuhin, kasi, kami, goal. Ito na. So, let's say, marami kang pera. Hmm. Tapos, uulitin niyo yung wedding nyo. Paano mo siya gagawin ngayon? No issues or walang kahit anong Kahit sobrang dami limit. kong pera, ganun, gusto ko, same people, onti lang. Pero wala ka na imagine na saan na kayo ngayon, anong klaseng wedding. Ang inisip namin kasi, like, di ba, intimate pa rin. Tapos, kumbaga, same, pero i-up lang yung quality. Like, pwedeng mag-resort na, pwedeng yung magandang venue at maraming pagkain, pero same amount of people pa din. Like, kung sino pa rin yung andon, siguro madadagdagan lang ng mga onte, pero same lang. Kasi, ayoko nga ng madaming tao. Literal na, the reason but onte is ayaw namin ng maraming tao. Gusto namin, yung mga andyan, is yung mga literal na ka-close mo talaga na you can be comfortable with. Hindi yung parang nagsa-social climb ka sa sarili mong wedding. Hindi yung parang, nagla-larp ka as mayaman sa sarili mong wedding, di ba? Kailangan you are in a safe space that you can be who you are. Yun yung pinaka-importante para sa akin. Kasi, wedding mo yun eh. Yun yung isa sa mga only time na ikaw lang ang masusunod. Di ba? Ako, ganun din. Probably intimate pa rin. Pero madadagdagan yung mga invite. Since walang problema ang pera,
I don't know, garden wedding, Oh, beach garden wedding. wedding, beach Basta wedding, gusto ko, resort. basta gusto ko yung may accommodation na para wala nang uuwi. Oo, walang uuwi. Tapos, ayoko pa yung sobrang dami. Ayoko mag-invite ng, yan, si Kobe lang invite ko. Parang hindi na kailangan invite si Kobe. Hindi si Kobe. Pero yun nga, close kami, pero hindi naman yung talagang close talaga. Hindi na ako mag-invite nun kasi maganda rin yung, ayoko mapagod talaga. Exactly. Yun nga Gusto ko, kasi gusto tapos mo gusto maging ko masaya. maikutan pa rin lahat sila. Oo. Yung makapag-socialize sa kanilang lahat nang hindi ako na de-drain naman. Oo. Yun nga. Ako Kasi, contradicting ko dun, no? So, yung ayoko may pag-socialize pero gusto ko pero limited lang. oh, Ayun. ayun nga. Like, kaya gusto mo na mga ka-close mo yung andon. Kasi di ba kapag ka-close mo naman yung kausap mo, hindi ka naman nadidrain eh. Tapos, tangina. Literal na masaya lang, nag-usap kayo masaya. Tapos pag napunta sa table na to, masaya. Hindi yung parang magpapakilala pa, tapos mag-iisip ka pa kung anong sasabihin. Ayun. So, isa yan, ayoko. Di ba? Ayokong may invited na hindi ko kilala. Oo. Dapat kilala lahat. Merong ganun eh. Meron Mm. talagang ganun na usually yan sa friends ng parents. Oo. Ayun talaga wala. Ayoko. Hindi, ayoko Hindi yan. ako magpapa-invite sa ibang tao. Gusto ko kami yung pumili ng pupunta. Hindi pwede yung, gets ko yung, sabihin natin yung mga +1 na jowa. Gets ko yun eh, kasi usually, ano naman yun eh, non-issue naman yun usually eh. Pero yung tipong, sino ba to? Kaibigan ng pinsan ni... Sinabing bawal magsama ng bata. Tapos nagsama ng bata. Ay, Tas Diyos ko. sinama pa yung yaya. Kaya nga kinakasal yung dalawang tao. Kasi celebration nila yon, di ba? So, dapat walang say yung ibang tao. Kapag sinabi na bawal bata, bawal magsama ng iba, i-respect nyo yun. Wag na lang kayo pumunta kung hindi nyo kaya pumunta ng walang bata, di ba? Parang lahat ng wedding na napuntahan ko, tapos ako lang yung nakasulat, magtatanong ako ng, are we allowed to bring a +1? No pressure. I'm just asking lang. Laging ganun. Kasi Oo. ayokong umuo sila ng, na-pressure lang. Ang tigas naman ng mukha nyo kung di nyo kasama si MJ. Kinasal pa kayo. As if naman. Pero, totoo yan, nagkatanong ako lagi sa, maliban sa inyo, okay? Di ba? Tatanong ako nun kung pwede magsama, tas kung hindi, okay lang talaga. Parang isang beses na or dalawang wedding na napuntahan ko nang di ko sinama si MJ. Kasi yun nga, limited nga. And we have to respect that. Medyo bad trip lang kasi pumayag ako, hindi sama si MJ. Tapos biglang may mga kaibigan kami na same group, ng same circle na in-invite, hindi pumunta. Parang, sana sinama ko na lang. Parang sayang lang yung slot. Slot. Meron pa eh. So, ayun nga, going back. Pero, tapos, ang sure na gagawin ko, kukuha ko ng wedding photographer. Tulad yung sabi ko kanina, kung pwedeng photo vid kukunin ko kasi nung wedding namin, wala kaming kunuhang photographer. Which is, nire-regret namin until now na meron kaming pictures na kahit paano may nababalikan. Pero iba yung, basta medyo iba yung pag nag-shoot kayo eh. Saan yun? Ako, like, di ba yung iba nagpe-prenup? Ako okay lang. Kami wala kaming parang prenup shoot. Kami wala eh. Kumuha lang kami ng photographer sa mismong wedding. Yun lang naman eh. Someone to parang... To immortalize. To commemorate. Hindi, meron pa isa eh. Hayaan mo in loving memory of. Masyadong tatagal. Yung someone na makakuha ng photos na hindi yung mga kamag-anak or kaibigan para hindi naman sila yung parang, nakatoka ka dito eh. Record mo lahat to ah. Para at least lahat na enjoy. Pero yung pinaka-importante na hindi namin nagawa talaga. Photo vid. Sad. Feeling ko ang hardest part sa isang small wedding. Feeling ko nga hindi lang sa wedding eh. Kasi yung Filipino family dynamic, may pagka toxic ang ang family sa Pinas eh. Yeah. Ito na lang. Like, paano mo sasabihin sa mga magulang mo na hindi nila pwedeng imbitahin yung kumare nila?
Yung kumarin nila na huli mong nakita, grade 2 ka pa. Yung mga, yung mga ganun. So, like, how? Kasi usually ganun eh. Ah, Ako medyo sinuwerte ako sa part na wala sila mama dito. Nasa US sila. So parang, okay, wala akong kailangan i-invite na kakilala nila. Ganun. Pero, so, going back, ang laking factor kung gaano ka understanding yung parents nyo. Which is sa amin, sinabi ko kay mama na parang, nag-sorry ako. Hindi naman dahil galit siya, pero nag-sorry kagad ako in advance kasi hindi ko, alam ko meron siyang gustong invite and hindi ko mapagbibigyan yun kasi nga, limited lang yun. Naiintindihan naman. Sabi ko, ma, sorry, pero hindi kami makapag-invite. Kahit yung titas ko, naka-close naman namin, hindi ko ginawa kasi ayoko naman maging unfair naman sa ibang tita. Na na hindi ko parang, invite. So, para kung sinabi na rin na, okay, so kami hindi ka-close, si ganito ka-close. so parang, Medyo nag-sacrifice yung iba doon. And I think swerte din naman sila tita, naiintindihan naman. Parang di naman naging issue na saka feel ko naman kaya kayo ka-close hindi kasi nyo man lang kami in-invite. feeling ko, kaya mo rin naman sila ka-close kasi alam mong maintindihan nila. So parang, same kayo ng wavelength, kaya mo sila ka-close. So parang, gets nila yan, okay lang yan. Minsan nasa tao na rin talaga eh. May pagka-toxic dun talaga kasi yung iba eh. Pero ayun nga, yung part na swerte ko, pero hindi natin manatanggal yung fact na sa majority ng mga Pilipino, majority pa kaya? Hindi, majority ng Pilipino eh. Ano talaga, Yung mga merong kilala ko, toxic talagang- family traits, madami talaga. sila pa yung mamimili ng ninong and ninang. Ako kasi, kilala ko kung sinong kailangan kong ninong and ninang. Kilala ko. Ayoko nung dahil kaibigan mo, dahil may pera, dahil si konsehal, dahil kapitan to, si kagawad. Tangina, pag nag-away Yung asawa ko natatawa. Parang Pag- nakaka-relate. Same kasi yan sa anak. And alam mo kung paano kami, hindi sa akin importante kung ano yung mabibigay mong Oo. finances. Bonus yon. Pero yung mabibigay mong payo as a godparent, ganun din sa amin. Kukunin ko ninong-ninang babaero, tangina. Oo, di ba? Basta lang may pera. Iwalay. So, dahil may pera, ayoko nun. Ayoko. Gusto ko someone na mapupuntahan ko, pag nag-away kami, someone na mapupuntahan namin and makakapagbigay ng unbiased advice. Oo. Yung asawa ko, yes nang yes, oh. Yes, yes. Amen. Ganun. Amen. Yung first major test ng marriage nyo, yan yun, yung mga sa invites. Kasi, totoo yan. First major test. Kasi, you and your wife have to stand united and protect your peace. Yun. Meron gustong isang part pa na nagtalo kami ni MJ na medyo sumama loob niya sa akin. So, naging usapan kasi namin is invite lang namin mga immediate family. And yung immediate family ko versus immediate family niya, sobrang onti na sa kanya. Tapos sa amin, ang dami. So, but parang sumama loob niya parang ang dami ko may invite. Kasi ang dami namin. Tapos sa kanya, onti lang. Sabi ko, alam mo na magagawa ko kung ang dami namin versus sa kanila na onti lang. Pero, ano naman yan, parang na-workout din namin. Pero naiintindihan ko naman kung ano yung point. yung point niya. So, in-invite namin yung relatives nila, nakapitbahay lang din naman nila. Kasi yun nga, ang onti kasi nila. MJ, kapatid niya, tas parents, 4, tas lola niya, 5 lang sila. Sa isang pamilya pa lang ng kay ate pa lang yun. Diba? Kay ate trio parang 5 na. Hindi lang more than 6 sila eh. Ano? Oo. Alam mo, literal, yung mga invited ni Daniel, immediate family ni MJ, immediate family ni Daniel, tas kami. Kaya na. Ako tsaka si Mitch. Yun lang. Wala na. Yun talaga, sa invites ka talaga testingin eh. Testingin yung ano nyo eh. Yung Kung gaano ba kayo, kung gaano kalakas yung ano nyo. yung teamwork nyo, gano'n. Meron kayo pinagtalunan ni Mitch na i-invite ba to o hindi? Gusto niya, ayaw mo, or ayaw Wala. mo? Like, siya bahala. Ako kasi parang, ikaw bahala. Anong gusto mo? Ikaw na bahala mag-decide kung sinong i-invite. Itong dalawang magkaaway na to, yung isa lang ba o yung... Wait, meron? So, sinong i-invite? Yung Go Philippines! Away lupa! Yung mga mga ka-close lang. Ano yan? Ganyan. Kasi nga,
Oo, ginawa namin. Representative ng each family lang. Pero isa yan sa mga bagay na kaya namin ipagmalaki ng mga Pilipino. Kaya namin kalimutan ng kamag-anak para sa Para lupa. sa lupa. Ang national fight of the Yun yung Philippines. ayoko sa Belmonte. Hmm. Hindi sila nag-aaway sa lupa. Ayoko nang gusto ko yung nag-aaway. Para may para may drama, no? Sa Belmonte, masyado silang Nag-sharing sila masyado masyado. silang unified eh. Hindi Masyado maganda, silang- walang talk. Naghati sila ng Oo. naghati sila ng maayos. Oo. Yung kahit na, usually kasi yan, yung kahit wala na yung, for example, 5 kayo magkakapatid, namatay na yung isa. Oo. Yung 4-4 na naghahati eh. Yung Belmonte, sobrang fair nila na kahit yung wala ng kapatid, binigyan pa. Ayoko ng ganun. Gusto ko yung pinaggalaban pa namin yung karapatan namin eh. Sana gets yung sarcasm ha. Ang naman. Tayo na naman. Lagyan ng sarcasm sign. Ulitin ko yung sinabi ko kanina na yun yung unang First trial. first ever trial nyo as a married couple is yung yung mga invites. Kasi hindi pa nga kayo kasal nun pero yun, feeling ko kasama na yun sa marriage. Kasi kailangan kayong mag-set ng boundaries eh. Hindi pwedeng ibang tao ang mag-decide for you. Kailangan mag-set kayo ng boundaries and kailangan mag-unite kayong mag-asawa to protect your boundaries, to protect your peace, even if it means disappointing some The other. distant relatives. Di ba? Yun talaga yun. Meron bang, inisip ko may sumama loob sa amin? I think meron siguro. Pero okay lang. Kaya nga hindi kayo na-invite kasi hindi importante yung opinion. Joke lang. Exactly. Exactly. Yun talaga yun eh. Feeling ko, if nag-overspend kami sa wedding, feeling ko hanggang ngayon, nabayaran pa rin namin yun eh. Sa tingin nyo ba, wise, na i-drain mo yung bank account mo for a one-day event? Like, gets ko, ang sinasabi ng mga iba is, minsan lang kayo ikasal. Pero kasi, ang point of view namin dyan is, oo, like one time lang kayo ikasal, pero nagbe-build nga kayo ng life together eh. Mas maganda na, instead of ilagay nyo yan sa... Kasi ano ba ang importante? Yung wedding o yung marriage? Di ba? At the end of the day, ang importante is... Masaya asawa mo. Oo. Number 1. Number 2. Number 2 is... Kaya nga kayo nagpakasal, hindi naman dahil mag-social climb at mag-cloud chase at mag people please. Di ba? Kaya kayo kinasal kasi mahal nyo isa't isa and ayun dapat yung pinaka-importanting part ng event na yun. If there are listeners out there na medyo pinoproblema paano yung kasal, let's say, kasi feeling ko meron, sadly sa generation natin marami yung mga millennial or ano ba, mga Actually, Gen yung Z. Gen Z is marrying age na eh. Okay, tanda natin. Yung millennial, mga Gen Z na problema sa kasal na paano nila gagawin nang hindi malaman ng parents or whatnot. Gusto kong i-promote dito yung matrimonial kasi Shout out sa sobrang matrimonial. kasi wala ka nang poproblemahin Convenient. kasi convenience. Sobrang convenient. Ganito pupunta ka doon sa QC, magsaset ka ng date, bayad ka ng 10K, 11K if sila yung maglalakad ng papers. Bigay mo yung requirements, which is Senomar. Oo, birth Senomar. cert. Senomar, May birth birth cert pa ba? certificate. May 1 by 1, parang ganun. Wala ba? Ata. Basta sobrang dali. Wala. Sobrang dali lang talaga ng requirements. Hindi na kayo dadaan ng seminar. Hindi na kayo dadaan ng family planning. Oo. Hindi na kayo pipila sa... Kasi kung matalino kayo, hindi nyo kailangan yun. Oo, actually. High school pa lang, kung may common sense na kayo, alam niyo na kung paano ang family planning. Tapos, ano yan, convenient eh. Para siyang civil wedding. Pero hindi siya sa judge, hindi siya sa lawyer, hindi Ang siya sa mayor. is solemnizing officer. Tapos, ano mo na-appreciate ko doon? Actually, is yung message nila. Yung parang... Oo. ah, Alam mong... very practical. Oo. Yung sermon. Oo, yung hindi sermon eh. Parang advice ang dating. Parang kunwari, pag magsasalita yung ninang, sasalita yung ninang. Magsasalita yung parang witness. Yeah. Tapos, parang may ano sila eh, may advice, may practical advice na parang
yung buyang mag-asawa ay Ay, yung mga ganun. Kung Oo. ano ba yung wedding, ano ba yung marriage, ganun. Yung pag-explain nila doon kasi, para sa akin, very Very realistic. real life. Ah, Hindi siya yung parang, eto na naman eh. Sobrang nainis ako sa toxic positivity eh. Di ba? Ilang beses ko na-mention yun sa podcast. Yung iba kasi ganun. Pero ito, parang ano siya eh. Yung totoo. yeah. Ano ba yung totoong mga nangyayari, ganyan. Pwede na kami magkaroon ng cut dyan. 4 na na-refer ko. Oo, baka mamaya pag narinig ng mga iba dito, Oo. meron tayo refer. Pag nagpunta kayo matrimonial, sabihin nyo, ay, baggage counter po. Sabagay siya. Kasusunod, doon na kayo magka-podcast sa loob ng office nila. Oo. Kaya kung inano lang yun sa matrimonial is, kasi alam ko, there are couples out there na medyo hindi maganda yung relationship sa family. And kung mag-church wedding, papaproblemahin pa nila yung mga pupunta, witnesses, etc. Doon, kailangan mo ng isa, 2 witness lang. Alam ko Mm. 2 witness lang yung Na hindi mo kailangan. kamag-anak. Kahit hindi mo ka magkanak, so okay na. Wag lang kayo, syempre, 18 years old Alam ko, Oo, 20. Ano ang consent? 25 daw, sabi ng asawa ko. 25, hindi mo na kailangan consent ng magulang para ikasal. Gets ko yung pag-romanticize sa weddings kasi masaya naman talaga. Depende siguro sa tao kasi ako ayoko ng may mga tao na hindi ko kilala doon. Meron naman siguro mga ibang tao na parang gusto nila na the more the merrier. May ganun eh. May mga ganun. So parang gets ko yun. Pero ang sinasabi nga namin is yung sa amin. Diba? Mas gusto namin na mag-focus on building the future kesa yung building a one-day event. Mas gusto namin na mag-focus, yung budget is i-allot namin sa pagbukod, pagbili ng mga bagong furniture, pagbayad ng mga bills sa bagong bahay, enjoying yung building a new routine sa bago naming bahay, yung mga ganun. Kasi most ng budget namin, instead na ginastos namin sa wedding and dun sa reception, nilagay namin sa pagbili ng bagong cabinet, pagbili ng bagong sofa, pagbili ng furniture, pagbili ng, alam mo yun, dun namin nilagay para paglipat namin, alam mo yun, yung after ng wedding, all the flowers are gone, all the people are gone, at kayong dalawa na lang, mas gusto ko na matulog ng peaceful na wala akong utang, wala akong ginastos na sobrang laki, tas ngayon wala na akong pera. Mas gusto ko yung after ng, kasi mawawala yun eh. Mawawala yung parang sila yung bagong kasal. Diba? Mawawala yun eh. Yung tao, yung ano ng tao na parang, bagong kasal yan. Yung money na na-save mo, kahit gaano ka kayaman eh. Kahit gaano ka kayaman eh. Kasi regardless, ano lang naman yan eh. Kumbaga, ratio lang naman yan. Tumataas lang na tumataas yung ratio, pero yung value sa'yo nun, same lang eh. Diba? Kahit gaano ka kayaman eh. Once the dust settles after ng wedding nyo, tapos na, flowers are gone, mas masarap matulog ng, hi, nakahiga. oo. mas masarap matulog na, ay, hindi ko Wala kang inubos lahat inaalala. ng pera. Hindi ko inubos lahat ng pera ko doon. At meron pa kaming pera pambayad ng bills, pambili ng furniture, pang-build ng life together. Imagine mo, bagong kasal kayo, tapos natutulog kayo, tapos iniisip nyo, paano namin babayaran? Oo. Paano namin babayaran si ganito, umutang ako, pambayad ng catering naming maalat. Mga ganun. Gets ko naman yung gets ko yung mga nagsasplurge. Pero, parang kasi sa akin, parang ako as a person, parang nasasayangan lang ako. Hindi naman ako, I have nothing against it. Gets ko. Like, 100% naintindihan ko kayo. Pero, hindi naman ibig sabihin na, hindi dahil ito yung opinion ko, mali na rin yung opinion nyo. Masayangan lang ako sa perang ginastos nyo kapag hindi nyo naman talaga afford, pinilit nyo lang. Pero kung kumikita ka ng kalahating milyon sa isang buwan, why not? At the end of the day, ano lang yan nasa kung don't spend outside your means. Na applicable siya sa lahat ng bagay, sa hobby, sa lahat lahat ng bagay. Sa sale sa iPhone mo, sa gadgets, sa damit, oo, bisyo, sa pagbabakasyon.
Alam mo yun, don't spend outside your means. Mapa-wedding man yan or kahit ano, kahit birthday or something. Ako, sorry, kahit mental health mo pa yan. Baka mas lalong lumala yung mental health pagka ang dami mong utang. Hindi minsan basta- kasi ginagawa na ng excuse yung mental health para gumastos ng sobra. I need this to hindi ko sabihin gets lahat, din. Gets pero din naman. may mga ganon na this is for my mental health, mabigyan ko naman ng reward sarili ko, Mm-mm. na parang bigyan ko ng phone sarili ko kasi pagod na ako, ganon. Mas ano ko pagod bayaran yun. Parang, alam mo yung parang we're sounding like boomers, pero hindi hindi yun yung point namin. Ang point namin is, gets ko yung mga ano, yung pag-heal ng inner child, yung pag-heal ng trauma, pag-heal ng mental health. Pero merong tamang way pa din. Like, hindi kami yung tipong, di ba yung mga boomers, sasabihin nila, hindi, arte lang yan. Eh, nung panahon namin, wala namang mental health na ganyan. Ina-acknowledge nga namin na meron. Ang sinasabi lang namin is, there is, I think, a right way to do it. And sometimes instead na, sometimes yung mga decision na ginagawa natin is, na akala natin makakabuti ng mental health natin, is detrimental pa pala sa mental health natin. Ayun. So what is our takeaway? Sabi na natin what is our takeaway for this topic? Think, One, I think una is yung gumastos lang tayo within our financial capacity, hindi yung iutang pa natin. Dagdagan mo lang. Two is the end of the day, kasal niyo yan. Kayo masusunod, huwag kayong magpa-pressure sa external voices na narinig nyo. Parents, titos, titas, friends. Kung hindi naman pasok sa inyo yung pinipilit nilang gawin nyo, huwag yung gawin. Oo. Kayo yung ikakasal, hindi sila. So, Kaya kayo yung ang additional masusunod. doon? Ano kasi yan? Ano bang pinagkaiba ng ano? Ano bang pinagkaiba ng wedding sa marriage? Kasi a wedding is a highly expensive party. Yun lang yun. Yun yung wedding. Yung celebration yung wedding. A marriage is decades of commitment, decades of waking up next to the same person, di ba? Paying the bills, paying the Meralco and the Converge and the tubig and figuring out what to eat for dinner, kung magpiprito lang ba kayo or magluluto kayo ng totoong pagkain, yung mga ganun. Yun yung marriage. And yun yung mas importante, i-curate mo ang peace mo. Ikaw ang in charge of your own peace. Meron kang decisions para makuha mo yung peace na gusto mo. And alam mo yun, do not go into debt just to impress people. Di ba? Huwag mong ipagka-utang-utang yung uutangin mo yung outside your means. Hindi mo afford, utang ka ng sobrang laki para lang magpa-impress ng ibang tao. Di ba? Hindi ka naman kinasal para sa kanila. I second the motion. Di ba? Choose a celebration. Choose a celebration that actually looks and feels like you. Yeah. Di ba? Hindi yung, ay, nakita ko sa internet, ginawa nila ito, gawin natin. Ayan yung only thing sa buhay mo na 100% kayong dalawa lang masusunod. Ay, di. 80% sa asawa, 20% sa'yo. Pwede bigay ako ng hot take before natin tayo tigil. Hindi lahat ng uso hindi lahat ng mga trending na gimmick sa kasal bagay sa inyo. May pinagbabagayan. May pinagbabagayan. May pinabagayan yun, okay? Oo, hindi lahat. Pili ka ng concept na bagay sa'yo. Oo. Ganun. Hindi yung kinuha mo yung concept ng artista. Artista yun eh. Di ba? Yung pangit mo. Ayun, wala. Hindi ng pangit. Pero may iba kasi hindi taga binabagayan. Oo. Meron talagang hindi bagay. Oo. Hindi, meron talaga. So, pili ka ng concept na bagay sa inyo. So, hindi yung ginaya mo lang. Tsaka 'di ba, ang pangit naman na parang yung concept nyo is ginaya nyo lang. Hindi yung parang gawa ka ng concept na literal na ikaw. Mark Felipe. Di ba? Yung ginawa nila na prenup video nila, yung hinold up niya asawa niya. Kinidnap niya pala yung asawa niya. Very Mark Felipe. Sorry, close kami ni Mark ha.
inside joke namin yan na inaasahan namin siya dati Mukha siyang holdapa, Tapos gumawa sila ng video nila na kinidnap yung asawa niya. Yung prenup nila. Bagay! Hindi in an insulting way. Oo. Literal Bagay, na. ang funny niya. Oo. Ganon. Na nag-lean into sila sa ganun na parang, kasi inaasar nga namin siya, mukha siya kidnapper, ganyan. Tapos ginawa nga niya sa prenup. Ang galing nga eh. Ang galing. Genius yun. I-own mo. I-own mo yung flaws mo. I-own mo yung ikaw mismo. Di ba? Gawin mong sayo. Yun na nga lang yung only time na pwede mong gawin kahit ano. You can get away with anything. You can get away with anything kasi kasal mo yun. Walang kukontra sa'yo. Di ba? Unless magpapakontra ka sa mga katoksikan. Yeah. Di ba? At the end of the day, yun nga, ito lang yung bagay na 100% masusunod ka. Yung asawa mo. Gusto. Wala akong sabi. Ayun nga, ano to? Last thing. Ang best flex is starting your married life without financial anxiety. Para sa mga nakikinig, para sa mga kasal na, ano yung isang bagay na pinagsisihan yung ginastusan nyo ng malaki? Para sa mga nagkaplano pa lang, ano yung absolute non-negotiable ninyo? Let us know in the comments. Thank you for listening. Thank you for spending almost an I hour suppose. with us. You may now get your baggage sa aming counter. Thank you for listening. This is The Baggage Counter, your millennial survival guide for the messiest decade of your life. See you next week. All right.